Pwede pa ba? Isa na lang. Isa na lang kasi gabi na. Oo. Ano po, naano lang po kasi ako, kasi matagal na akong hindi kumakain ng kain sa Friday. Hindi talaga ako kumakain kahit ano, basta Friday hindi ako kumakain na ng karne, matagal na rin. Ang ano ko lang, paano kung kumain ako bukas ng Friday bukas, wala kang choice kasi bukas, isasama ako ng mga amo sa cruise ship, 3 araw kami. Hindi ko alam kung anong pagkain doon. Kung sakali ba, hindi ko ma-avoid yun, okay lang yun. Sige, bigay natin yan kay Bro Angel. Ikaw na sumagutan, Bro Angel. Yes, actually kasi baka sa mga iba, bakit sa galing yung batas na yun? No Meat Friday talaga, ano? Code of Canon Law natin, 1250 to 1259, 50 to 1251. Abstinence from meat and some other food, no? Dapat daw, the whole year Friday. So every Friday yan. Ngayon, kapag nakakain ka, kasi sabi nga, pag hindi natin sinunod yan, is a disobedience of the church. So, kapag hanggat maaari, wag. Pero, imposible naman walang ibang, yon kapatid, na maliban sa karne. Yeah. So, na lang. First time ko, brother, kaya hindi ko pa alam doon kung ano ang sitwasyon. Naano ko nga siya na makapasok ako ngayon. Dapat kagabi yun, pero siyempre marami ng kagabi, late na rin. Trinay ko lang makapasok ulit kahit 9:30 na ako nakapasok sa Zoom kasi busy pa rin. Trinay ko lang kung masasagot siya kasi parang natakot din ako dahil hindi ko rin alam ang sitwasyon sa 3 araw ko doon sa barko namin. Hindi ko alam kung kung individually, what I mean is catering ba, pwede kong siya, o pwedeng mag-order ako ng sarili ko, yung ganun ba. Hindi ko pa alam ang sitwasyon kaya naitanong ko lang siya kung sakali, kaya talagang in-avoid ko na talaga yan siya kahit nagbakasyon ako. Pag Friday, sinasabi ko na sa nanay ko, huwag tayong kakain ng karne ngayon ha. Bakit? Basta huwag tayong kakain ng karne. Friday ngayon. Sabi mo, batas... Ginanong ko na. Ginanong ko na rin kasi sa akin, nang umuwi ako ng bakasyon ko last July, yun na rin ang sinabi ko sa kanila. Kaya ang nanay ko, sabi ko, isda lang tayo, tsaka gulay. Sabi ko, kaya parang na rin ako dahil matagal na rin nilang buwan na rin siguro, baka kalahating taon na siguro din akong hindi kumakain, hindi ko lang maalala. Basta matagal na rin, parang natatakot tuloy ako dahil nasimulan ko na siya, na hindi talaga ako kumakain ng Yes, so... Kaya ako, baka magkasala ako sakali, o pwede ba akong humingi ng permiso ba sa Diyos sakali? So, try your best na lang, no? Wala naman tayong mababasa na kapag ganito ang sitwasyon, wala eh. So we cannot add or we cannot subtract. Hindi natin pwedeng bawasan yung utos, no? So may mga circumstances talaga na hindi natin maiwasan. But like doon tayo papasok doon sa sinasabing try your best na lang as long as you can. But of course, if mayroon naman sinasabi ng simbahan na no fault on your own, kung talagang walang makain na lang pa. So and then you can just lalamin na lang ako pabalik. Oo, hindi, kakain ka pa rin. But siguro try your best na kahit kung ba may isda doon, may gulay, why not? Every Friday siguro, sana nga kasi siyempre sila is mga inchik naman yan, may isda. Hindi yan maiwasan. Ang ko lang doon is kung malalaman ko yan bukas. Yun po. So may paraan naman hangga't disobedience of the church yan pagka tayo, no? So malinaw po 'yon. Bakit walang bakit pinagbabawal lang meat ang sabi ng simbahan pag Friday? Yun po pag-aalala lang, no, doon sa Friday na pagkamatay, no, ang ng ating Jesucristo. Kaya yung iba hindi talaga fasting talaga ako. Hangga't maaari fasting po talaga siya. Kakain lang ako ng full meal ng isang beses lang talaga pag Friday. Every Friday, how many years na po? Friday night. 10 years na akong gaganon, 11 years na halos. Ko lang ito kasi Chef Brad, narinig ko lang ito baka sa punto rin. Pero hindi ko siya na lahat ko lang yung hindi kumain ng meat yun na, pero hindi ko narinig yung paliwanag noon. Tapos naalala ko lang siya na Friday pala bukas. Kahapon ko lang din naalala na
Friday pala kami alis, paano yun ako kakain kaya? Sabi ko, nagkalala ako sa kakainin ko, ano ba yan? Pagkakain kasi ng karne sa Biyernes, makakasira ng beauty. Ay, hindi naman. Hindi kasi dito sa Joke lang. Pag-alala kasi natin yan, sister, sa turo ng simbahan, ang simpleng hindi natin pagkain sa karne sa tuwing Biyernes ay pag-alala natin sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Doon ako na-touch, brother Jun. Na-touch talaga. Isang pagsasakripisyo lang para sa ating kaligtasan. Kasi ano rin siya, di ba pag nag-Holy Week, Friday, naalala ko talaga, Friday, hindi kumakain kami ng whole week talaga hindi kami kumakain ng karne, lalo na sa Friday. Turo nyo yun, hindi yung turo ng simbahan. Pero wala namang problema doon, sister. Hindi kasi, yun ang sinasabi ng mga lula-lulo namin noon. So ngayon, nung naalala ko yan siya na narinig ko, kahit hindi ko na ano yung paliwanag, narinig ko lang siya, ginawa ko, sabi ko, try ko nga yun. Sabi ko, bakit hindi ako mag-sacrifice ng Friday na hindi kakain ng meat, sabi ko. Kaya ngayon, first time ko rin, natatakot ako, kaya kung makakain ako, hindi ko sinasadya ba, naalala ko lang siya. Yan. Ako Brother, salamat sa pagka Thursday, kapatid, ako, mamaya yan, bago pag Thursday, mag-aano na ako niyan. Ewan ko kung nakikita ni na Bro Junri. Nag-aano na ako niyan. No Meat Friday, Code of Canon Law, ganito, ganun. So every Thursday yan, lahat yan ng mga friends ko, pati mga kamag-anak kong buong kamag-anak sa Pilipinas, alam na nila yan. So, nagta-thumbs up na yung mga kapatid ko, alam na nila yan kasi talagang debotong Katoliko sila. Pero nire-remind ko yan, every Thursday, i-remind po natin na lahat na nakikinig. I-remind yun, No Meat Friday, Code of Canon Law, para kasi baka tanungin kayo kung bakit. Code of Canon Law, i-check nyo ngayon, 1250 or 1251. Tapos i-summarize nyo na lang para ma-type nyo ng maganda. Summarize nyo para hindi masyadong mahaba ang babasahin ng mga tao. Every Thursday, i-remind natin yung mga tao, mga kamag-anak natin, No Meat Friday, Code of Canon Law, 1251. Tapos summarize nyo lang. Yung nakalagay doon, abstinence from meat, the whole year Friday, i-summarize lang na ganun. Para ma-remind po yung mga tao, kapatid. Yun po, pwede natin gawin. At least ma-share natin po, kapatid. Yeah. Brother, salamat po sa inyo, pero kung mayroon lang ako, isa lang hindi ko tatanong. Ay, tanong rin ito. Gusto ko lang malaman yung verse. Anong tanong yan? Gusto ko lang siya kasi hindi sinabi yung verse ni sino bang ano nito, father ba yun o brothers? Ano sabi dito? Sinabi ni St. Peter na that God ears are close to the prayers of the wicked. The God of? St. Peter said that God ears are close to the prayers of the wicked. Anong verse po yun? Anong verse yan? Alam mo bang verse niyan, Bro Angel? Try mo nga tingnan sa Bro Angel internet para makita natin dito. Di ko rin napasadahan pa yung na yan, verse. St. Peter nagsabi? St. Peter, oo. Sige, sister, next time tingnan natin yan at bigay natin. So sa ngayon, maraming salamat talaga sa inyo. Maraming salamat din, sister, sa iyong walang sawang pagtatanong, no? Kinakailangan namin ng mga katulad mo na talagang pumapasok at magtatanong. Marami talaga ako mga katanungan na sinusulat kasi sa buong araw na nag-YouTube ako nakikinig sa iba-iba, kahit sinong mga brothers na Catholic, fathers, mga priest ba. Pag mayroon, habang nagsasalita sila, na biglang napasok sa isip ko yung gusto kong itanong about doon na sinabi niya. Sinusulat ko kagad kasi makakalimutan ko sa buong araw. Sinusulat ko kagad kaya marami akong mga gustong itanong. Siyempre marami rin naman nagre-raise dyan. Nakakahiya naman sa kanila. Kaya trinatry ko lang din kung may time ako makapasok. Tapos yun, mabuti at nasagot nyo rin ngayon dahil 3 araw akong hindi ko kayo makikita. Baka walang signal sa barko. Okay, sister, ingat sa biyahe mo, sister. Bon voyage. No, bon voyage. Yan. Salamat sa inyo lahat. Salamat. God bless sa atin po. Opo, sasabi ni Sister Tess Pascua dito, pinapanood mo din pala si Mr. Nomari. Yes, no, natutuwa ako sa kanya, si Mekas, no? Mekas na yan, ang ensan na yan.
Sa Brojando? Brother Jando, salamat sa pag sa akin tawag. Salamat talaga. God bless sa atin. Good night. Okay, thank you sa inyo lahat. And then, Brother John Ray, pasalamat na tayo. Yes, Brojando, no? So, thanks be to God. No, yan po palagi nating pasasalamat, no, sa Diyos talaga. Ang lahat ng pasasalamat at papuri sa lahat po ng ating mga ginagawa, no. Present man ako o hindi ako present, andyan pa rin ang team para po sumagot sa mga katanungan, no, ng mga kinalilituhan nating mga kapatiran, no. Well, hindi naman po kami yung talagang malupitan sa mga pagsasagot, no. Kami kuntil din ang alam, pero kahit papaano po, proud din po kami na sa kunting alam namin na na-share namin sa inyo, ay maraming positive feedback ang amin pong natatanggap. So maraming salamat po, no, sa inyong lahat ng mga nagtatanong, nagtitiwala dito sa Punto por Punto team.